Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is November 29, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Romeo Tadeo Street, Santa Lucia, Pasig at dadalhin po natin yan sa may Concentrix Extra Tower sa may West Drive, Ogong Norte, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Madalang na po yung nakakapasa pa. Abay, yung may makakain pa? Yung may makakain pa pag ito po? Opo naman, yan naman po ay... Makinig din tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Lansya na ng Department of Transportation ang mga patakaran na mag-oobliga sa mga e-bike at e-trike na iparehistro sa LTO. No, sinabi ni LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw, nasunod ng desisyong pagbawalan na mga e-bike at e-trike na bumagta sa mga pangunahing lansangan simula sa December 1. Ayon kay Lacanilaw, dapat na rin may driver's license o dapat kumuha ng lisensya mga magmamaneho ng mga ganitong uri ng sasakyan. Yan po yung inaayos po namin ngayon sa DOTR. Yun po para magkaroon po sila ng license and registration para maunawaan po nila yung mga batas na regulasyon sa budget. Kami po ng DOTR, sa yung aming mother agency, tatapusin po namin ngayon kaagad ngayong December para po ma-inform ang tao kung paano yung registration and license ng mga e-bike. Samantala, ikinait nila Lacanilaw na walang diskriminasyon sa desisyong pagbawalan na yung mga e-bike at e-trike na bumagda sa mga pangunahing lansangan. Maliwanag ni Lacanilaw ang kaligtasan ng mga nagmamaneho at sakay ng mga ganitong uri ng sasakyan, kaya hindi ng iba pang motorista ang pangunahing konsiderasyon sa pagpapatupad ng naturang kautusan. Mataas po yung mga nasa e-bike. Kasi sila po yung mga walang lisensya, hindi po nila naunawaan yung mga road safety. Hindi po namin po discriminate, sir. Ang aming punto lang po dito, talaga pong medyo may concern po tayo dun sa mga na-accident. Direct ni LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw. Bantay Panahon! Alamin na natin ang lagay ng panahon mula kay weather specialist ng Pag-asa, Alzar Arelio. Alzar, gandang umaga. Good morning sa ating lahat. Nasa pa rin ang mga kalat-kalat ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, tulad ng shoreline at North Pool. Ang mga lugar ng mga karanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at kasamang isolated thunderstorm ay sa Cordillera, Apayao, Caliga, Philippines sa Cagayan, Isabela, Palawan, Ilocos Region, Batanes, at Batanes. Sa labing bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay magiging maganda at maliwalas ang panahon kung saan ay magiging bahagi ng maulap. Morning po. Drop na natin sila, grabe traffic. Ay nako, papunta tayo doon sa ating pick-up area. Papunta na tayo sa ating susunod na mission. So paalam na, this is Jam pa rin. Filipino channel ang inyong paglusan. Alam po.